Why does God allow suffering? Fifth, suffering makes us more dependent upon God. Ang tao by instinct, by nature, pag nasa gitna o sa ilalim ng paghihirap ay lumalapit sa Diyos. Kahit yung mga taong hindi naniwala ng Diyos, pag nasa bingit na ng kamatayan, sa gitna ng karagatan na palubog ng barko o sumasakay sa eroplano na ito ay bumabagsak na papuntang dagat, lalapit sa Diyos. At hindi naman ito masama, sapagkat sino pa bang lalapitan kung hindi ang Diyos lamang? That is why God has the reason, and He is always reasonable to send suffering in our lives para tayo matuto, gumising na hindi lahat ng pangyayari o circumstances o panahon na ang sarili mo na lamang ang pananaligan at paniniwalaan. May mga panahon, kapatid, na hindi mo kaya. Yung slogan na kaya natin ito, hindi lahat applicable, hindi lahat ng bagay o pangyayari relevant, sapagkat ang ating bansa noon ay mayaman, ngayon ay hindi na mayaman. At kailangan tayong lalapit sa Diyos, mga Pilipinong nasa Pilipinas, mga Pilipinong nasa ibang bansa. Kahit ikaw nasa ibang bansa, maranasan mo pa rin ang hirap, pagdurusa sa iba-ibang kalagayan sa iyong buhay. Hindi naman lahat ng Pilipino sa ibang bansa ay nasa magandang kalagayan. Kahit maganda pang kalagayan mo, mayroon ka pa rin pangyayari, circumstances na maranasan mo yung pagdurusa. It could be emotional at ano pang bahagi sa buhay mo. Ngunit ang maasahan mo lamang at magbigay sa iyo ng totoong pag-asa at matatag at matibay na pag-asa, ang Diyos. Siya ang iyong kaibigan, siya ang iyong katabi, siya ang iyong panaligan. Hindi ka iiwanan kahit anong mangyayari. Pwede pa yung sarili mo iiwanan ang sarili mo, pwede ka pang iiwanan ng kaibigan mo, pwede ka pang iiwanan ng kamag-anak mo, kahit kapatid. Ngunit ang Diyos, hindi ka iiwan kahit anong mangyayari, sapagat ang Diyos ay hindi sinungaling. Pag nasa Kanya ka at lalapit sa Kanya at magdepende sa Kanya palagi, ikaw ay lalong hindi ka iiwan. Mayaman ka man, kailangan magdepende ka sa Diyos. Kung napakatalino mo, napakarunong, magdepende ka sa Diyos. Kung ikaw ay sikat na tao sa buong bansa, sa buong mundo, kung ano ka kakilala, magdepende ka pa rin sa Diyos. Kung ikaw ay presidente, prime minister, congressman, mayor, at ano pang posisyon mo sa gobyerno, magdepende ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay maraming magagawa, ikaw, kaunti lang ang magagawa. Sapagkat ang tao, napakalimitado ang kanyang magagawa. Kung magawa mo ito bukas, sunod bukas, hindi na magawa. May pwede kang magagawa ng project, kung ilang pirasong project, pero hindi lahat ng project kaya mong gawin. Sapagkat limitado nga ang resources mo. Ngunit ang Diyos, ang kanyang resources, ang kanyang kapangyarihan, ang kakayahan ay walang limitasyon. So magdepende ka sa Diyos, sapagkat siya ang maasahan mo sa lahat ng sa lahat ng kalagayan ng buhay mo. Huwag kang aasa at manalig sa sarili lamang, sapagkat ang sarili mo ay maging kalaban mo, kaaway sa bandang huli at pagsisihan mo. Ngunit kung umaasa ka sa Diyos, magdepende ka sa Kanya, wala kang pagsisihan. Pang-anim, why does God allow suffering? Suffering helps purify us. Ikutin mo ang lahat ng mga lungib, Mount Diwalwal, dito sa Benguet, may mga ginto dyan. May maraming ginto, onting ginto. Ngunit ang ginto, kung mapurot mo ito, hindi ginto. Kung hindi, ito ay nababalot ng bato, nababalot ng putik. Ngunit, kailangan ma-purify ito sa iba-ibang paraan para makita ang ginto. Hindi ang ginto ay pinupulot lamang. Hindi, dadaan ka muna ng sakripisyo, endurance, pagtitiis, upang makikita mo ito.
tubig isa na yan, at iba pang mga makinaryas para makuha mo ang gintong hinahanap mo. Ang suffering ay parang ganito din, na kung ikaw ay magsasuffer, makikita ang sarili mo na ang iyong totoong pagkatao. Kung ikaw ay may suffering, makikita mo kung ano katatag-atibay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay may suffering, malalaman mo rin na ikaw pala ay mabuting tao at hindi salbahis. So magitan ng suffering, malalaman mo rin, maranasan mo rin na matamis pala at masarap ang pakumbaba. Dati ayaw magpakumbaba, ngunit nang nagsasuffer ka, magpakumbaba ka na. That's why ang paghihirap ay hindi pinadala sa Diyos para wasakin ka, sirain. Kung hindi, God will purify your heart. God will purify your mind. God will purify your philosophy in life. God will purify your direction in life. God will purify everything you have in your life. God sees it, which you cannot see. You don't see yourself. But God sees and knows who you are, where you are. That's why He has the power to send the suffering into your life to make you a purified Christian, to purify you and me. The last one is, ang suffering ay padala ng Diyos atin to make us sympathetic. Alam mo, mga kapatid, pag ikaw ay naghihirap at naranasan mo ang paghihirap at pagdurusa, napaka-credible mo. Malakas at malaki ang kredibilidad mo kung ikaw ay magpayo sa iba na naghihirap din, sapagkat naranasan mo ito. Madali ka paniniwalaan, maliwanag ang mga paliwanag mo, madali kang pananaligan at bilib na bilib yung tao sa iyo sapagkat ikaw mismo naranasan mo yung paghihirap habang pinayuhan mo yung taong naghirap this present moment. So, ang suffering na pinadala ng Diyos sa atin ay upang magkaroon tayo ng kakayahan upang maging simpathetic sa kapwa. So, pasalamatan ng Diyos sapagkat dahil sa suffering na sa iyo ay naging mabuting tao. Dahil sa suffering na binigay sa iyo sa Panginoon ay natuto kang magpakumbaba. Dahil sa suffering na binigay ng Diyos sa iyo ay natuto kang maging maligaya at masaya kahit may suffering. So suffering from God will give us to know our very self, to know your own faith to God, to know your capability and ability and capacity in service, in loving God, in knowing God, and serving with your fellow Christians and brothers and sisters. So maganda ang suffering sapagkat dito mo malalaman kung ano rin ikaw kamahal ng Diyos. Ang suffering na pinadala ng Diyos, God has no intention to destroy us, but to make us happy, to make us thankful to Him, to make us more strong to Him, and to make us prayerful. Kung mayroon kang pagdurusa at paghihirap sa iba-ibang anggulo sa buhay mo at kalagayan, matuto ka rin manalangin. Pag Kristiyano ka, diretso ka manalangin sa Diyos. Pag hindi ka Kristiyano, manalangin ka rin sa Diyos mo kung sino man. Ngunit ang ito ay walang kasilbi-silbi at walang na makikinig sa iyo, sapagkat isa lang ang Diyos na makikinig at buhay. Ang ibang Diyos patay na yan. Wala nang kasilbi-silbi. At that's why huwag ka nang lalapit. Sa Diyos ka na lumapit. Kay Jesus Christ, yung Diyos na lumikha sa lupa at langit, yung Diyos na nakasulat sa Biblia, siya lang ang Diyos na totoo. Huwag nang lalapit sa ibang Diyos pa. Sapagkat ang ibang Diyos, kung anong Diyos yan sa lupa at langit at hayop ba yan o ano pang klaseng Diyos, hindi ka pakinggan at walang makikinig sa iyo sapagkat sila ay hindi Diyos. Sila ay creation lamang. Doon ka lumapit sa Creator sa magitan ng panalangin. Pag manalangin ka ay sa Diyos na buhay, Diyos, aking Diyos, sa iyong Diyos, sa Diyos ng mga Kristiyano, sa Diyos na nakasulat sa Biblia, ikaw ay dinggin niya. To make you happy, hopeful, full, to give you assurance in your life.
God will direct us, will help us in time of needs, in time of crucial and critical conditions in our life, even to the door of death, to the situation where we are dying. God hears you sapagkat He loves you. Do you love God? You Christians, are you ready? Are you ready? Always ready to accept, to suffer for the glory of God? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.